Sa problemang pinagdadaanan at kailangan ng payong kaibigan, pwede mo akong maasahan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mapayapa at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na huwag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating ang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Ang kapuri-puri naman kay Christine, yung she learned on her own. Parang I'll tell her lang, oh, din, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Usap-usapan ngayon ang mga naging pahayag noon ni Dina Bonave tungkol kay Christine Hermosa na asawa ng kanyang anak na si Oyo Boy Soto, na ikwento kasi nito kung gaano ka-hands-on si Christine sa kanyang mga anak at gaano nito kamahal ang kanyang asawa na si Oyo. Base pa sa naging pahayag sa kanyang interview, sinabi niya na, napakabait talaga niya ni Christine at ang kapuri-puri sa kanya ay sobrang hands-on niya sa kanyang mga anak. Naikumpara rin ni Dina ang kanyang sarili kay Christine na sobrang masinop sa lahat. Aniya, actually si Christine parang ako rin sobrang sinop, sobrang organized, lahat naka-drawer, naka-label, sobrang ayos niya pagdating sa gamit ng mga anak niya at asawa niya, parang ako dati siya. Naikwento niya rin na tuwing Sunday nagsisimba silang pamilya, sabay-sabay din silang nagdi-dinner, minsan naman ay nag-e-exercise sila at madalas din silang nagbabike ni Christine kasama ang kanyang mga apo kay Oyo. Napakaswerte din daw ng anak niyang si Oyo kay Christine dahil sobrang bait at mapagmahal sa mga anak. Syempre ganun din naman daw si Christine kay Oyo, dahil napakabuting asawa at napakabuting tatay din sa mga anak. Kaya para kay Dina ay sila daw ay perfect couple, dahil sobrang mahal nila ang isa't isa at responsableng magulang. Minsan nga daw ay binibiro siya ng kanyang anak na si Danica, at sinasabi na, "Mami, nagseselos na ako, kasi parang mas close pa kayo ni Christine kaysa sakin." Sagot naman ni Dina, "Same ko kayong mahal, natutuwa lang ako sa daughter-in-law ko, dahil sobrang bait niya." Well, kilala naman natin si Dina Bonave na palaban, masungit at may pagka-prangka, at kapag nakitaan niya ang isang tao na hindi maganda ang pag-uugali, ay asahan natin na kailanman ay hindi niya ito kakaibiganin o kakausapin. Kaya naman base sa kanyang mga sinabi tungkol kay Christine, nagpapatunay lang ito na naging maganda ang pakikitungo sa kanya nito, at nakita niya rin na sobrang mapagmahal sa mga anak at asawa. Kung iisipin kasi ay kayang-kaya ni Christine na bumalik sa showbiz kung gugustuhin niya, pero mas pinili niya na lang tutukan ang kanyang mga anak at asikasuhin ang kanyang asawa na si Oyo. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Sa mga pahayag pa lang po ni Ma'am Dina Bonave mga tagapanood, kitang-kita nyo na po kung gaano katanggap at kagusto si Christine Hermosa ng kanilang pamilya. Hindi po ba mga tagapanood? Kaya wala pong dahilan para maglihim siya dito sa mga nakaraan niya, para mauwi sila sa hiwalayan ni Oyo Boy Soto, di ba? Parang ang labo po yun mga tagapanood. Isa lang po talaga yung dahilan na nakita ko doon kaya kumakalat yung issue na hiwalayang Oyo Boy Soto at Christine Hermosa. Yun po yun dahil masyado nilang pinalaki yung naging statement po, yung sa naging interview po ni Dieter Ocampo. Masyado po nilang binili na pinatungkulan daw si Christine Hermosa. Hindi po ba mga tagapanood? Talagang parang pinagsasabong po nila, pinag-aaway po nila yung mag-asawa dyan, mga tagapanood. At alam naman po natin yung dahilan dyan. Hindi po ba? Kahit sabihin po natin na labas yung programa nila Vic Soto na A80 at si Bossing Vic, labas din sa issue niyan. Pero hindi mo po masasabi mga tagapanood na labas sila dun eh. Hindi po ba kaya nga po nila pinapalaki yan para makaladkad po ang pangalan ni Bossing Vic Soto. Siyempre anak niya nga po yan eh. Hindi po ba? Bibigyan nila ng problema, bibigyan nila ng stress para maapektuhan din yung programa nila. Ganyan naman po yan mga tagapanood eh.
'di ba? Gigawan po natin ng mga issue yan sila. Kasi makakaapekto rin yan sa kanila, sa programa nila. Hindi sa mga tagapanood, galawang ano na po yan talaga, mga kontrabida. O, di ba po? Marami pong mga trolls na nagkalat po ngayon sa internet, mga tagapanood. Kahit simpleng bagay, pinalalaki, binibigyan ng mabigat na issue. Pinag-aaway yung mga matitinong nagsasama, magkakasama. Hindi po ba? Lalo na po ngayon, mga tagapanood, napaka-trending po ng pamilyang Soto. Simula pa lang sa Tito Vic, hindi po ba? Tapos dagdagan pa ni Ma'am Lala Soto doon sa MTRCB, napaka-controversial din po yung mga tagapanood kung ano-ano mga sinasabi doon. Pati kay Mayor Vico Soto na makailan lang, 'di ba? Yung vlogger po nung kabilang parlor kung todo makasira kay Mayor Vico Soto. At ngayon naman po, yung issue naman po kay Oyoboy Soto. Di po ba kahit hindi naman sila hiwalay, hindi naman kumpirmadong hiwalay, talagang pinakalat po nila na hiwalay na at galit daw po si Oyoboy Soto kay Christine Hermosa dahil may anak daw po ito sa unang lalaki kay Dito Rocampo. Pa mga tagapanood, kitang-kita nyo na po kung ano yung sistema o yung galawan na ginagawa po nila para lang po makapanira sa mga Soto. Kaya malabo po yan mga tagapanood. Basta tayo pong mga defender at mga naniniwala sa mga Soto, lalo na po sa TBJ, ay lalo na po sa programa nilang A80 ngayon na patuloy na, namamayagpag, hindi po natin dapat bilhin yan o paniwalaan yung mga ganyang issue. Hindi po ba? Maliban na lang po kapag sa kanila na po mismo nang galing yung isyong hiwalayan na ganyan o kahit anong pong issue na kaugnay po yung pamilya nila. Di po ba? Siyempre, pag nilabas na po yan sa mainstream media, na interview na po yung isa sa kanila, doon pa lang po natin dapat paniwalaan na may katotohanan yung mga lumalabas na issue ngayon. Pero hanggat wala pa po, fake news po yan mga tagapanood, hindi po yan makatotohanan. At kitang-kita po, napanira lang po yan talaga. Siraan ng pamilya ng mga Soto, bandang huli, uungkatin yung dating mga naging karelasyon ni Big Soto at sasabihin, karma yan sa pambababae noon ni Big Soto. Kaya ang umaani po ngayon yung anak niya. Puno pa yan eh. Kitang-kita na po kung saan pupunta yung mga ganyang galawan po nila. Kung saan nila gustong dalhin yung ganyang issue. O di ba po, kahit anong gawin po nilang paikot-ikot dun sa issue, ang bagsak pa rin po yan ay may kaugnayan pa rin po yan sa TBJ at makakaladkad din yung pangalan ng programa nilang A80. So yun lang po mga tagapanood, na nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, itong yung Tagapanood TV, komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.